these are not minor inconsistencies, minor typographical errors. These are really evidence of incompetence, gross incompetence, at the same time bias. Nagmamarites na lang sila dito eh. Yung House, you look at them. Tamad na tamad ang mga ito. Itong mga public prosecutors. They are only masipag sa press con. Pero doon sa trial, tingnan nyo, sino ang nagsasalita? Yung mga private prosecutors na sablay din. Di ba? Di ba dapat sila nag-delete dyan? Yun ang from my experience into impeachments, Corona and Bautista, the House prosecutors have always been active. Only in some instances na dinidelegate nila yan sa private. Pero dito baliktad ang nangyayari. Matanong ko lang, Attorney Luna, no, balikan ko yung sinabi niyo about inconsistencies. Si Senator Amy Marcos was really a stickler for the for the timelines, no? She kept pointing on the February 6 ba yun? Yung supposedly na nag-issue ng subpoena on the very day na nag-issue rin sila ng affidavit nila, no? And then sinasabi ng NBI, hindi, typographical error lang yan. How important are these timelines in connection with the sufficiency of the complaint dito sa impeachment? Ano mo, may connection yan doon sa nangyari sa DOJ. Hindi ba naantala daw yung resolution dyan sa kanilang pinayam na kaso regarding yung alleged grave threats and inciting to sedition? Dahil nga, mali-mali yung kanilang mga submissions. So, yung mga dates na yan, these are not minor, trivial, or innocuous. I use the term innocuous, di ba, Attorney Ibet? We use that term na parang harmless. Hindi harmless yan. Harmful. Kasi, where can you find an affidavit and a subpoena dated ng parehas? Yung subpoena, ini-issue mo yan, binibigyan mo ng ilang araw para mag-submit ng response, di ba? Yung sinusubpoena mo. Paano na on that very day na nag-issue ka ng subpoena, meron na siyang sagot agad? Ano yan? Advance? Alam na niya na meron siyang subpoena kaya gumawa na? The subpoena is against ABS-CBN if I am not mistaken. Diba? In connection with the investigation sa alleged grave threats, etc. against BP Sara. So, hindi minor yan . Kaya si Senator Amy was pounding on that kasi it has a strong or really a big effect on the truthfulness of the allegations. Di ba? It affects the credibility of the filing. Kaya nga, yung DOJ, ni-require sila ni-require na mag-submit ng additional this and that. Kaya nga hindi umusad yung kaso Di ba? Imagine yung more than 1 year walang action ng DOJ. Ibig sabihin, may kapalpakan doon sa submissions. That's why these are not minor inconsistencies, minor typographical errors. These are really evidence of incompetence, gross incompetence, at the same time bias. There is bias there Kasi kahit pa NBI ka, kahit pa prosecutor ka, the end of prosecution or investigation is justice. In-emphasize yan ni Justice Singh in a recent convention. That's the ultimate objective ng isang prosecutor or investigador, to do justice. Saan ang justice doon when you are too biased? Parang minadali mo, para meron kang maipakita at mapagbigyan mo, I see an unseen hand dito sa investigation ng NBI. I hate to say this, ayaw ko sanang sabihin, pero base sa circumstances, parang merong nagdidikta sa kanila kung anong gagawin nila. Di ba? Kaya nagkakamali-kamali sila, nagka-leche-leche ang investigasyon kasi baka merong isang naratibo na gustong ilabas, hindi nila magpatugma doon sa facts and the evidence. Kaya lumabas ito. And ngayon, amplify dito sa trial, mabuti na lang that God is not sleeping talaga at nilabas ito
at nabulat-lat ito. Kasalanan nila ngayon. Yan. Anahin ko lang yung comment ni Attorney Luna. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang pagkakamali is heaven sent. Yes. The unseen hand for me is actually God Himself, no? Kasi kapag hindi tama ang motibo ng tao, ako gusto kong saluduhan actually kung sino man yung encoder. Kasi lahat ng mga pagkakamali na yon is already strengthening the stand of VP Inday Sara na hindi siya dapat ma-impeach, Kasi itong lahat ng mga pangyayari, lagi kong maaalala si Tatay Digong, sabi niya, di ba? There is a time for everything and everything Time is of reckoning. in God's hands. Hindi, yung lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Even ang mga pagkakamali na nakikita natin, nasa kamay ito ng Diyos kasi nakikita ng Panginoon na hindi nararapat na ma-impeach si Inday Sara. Kaya tuwang-tuwa ako sa pagkakamali nila kasi matatalo sila sa kaso dahil sa mga pagkakamali na iyon. Ngayon, itatanong ko sa ating dalawang panauhin, di ba? Itong nangyari ngayon kay kahapon ba yun nandoon si NBI Matibag sa Senado na parang may interview siya na sinasabi niya na anytime ay may nagtanong sa kanya, pwede nang hulihin si VP Inday Sara Duterte, no? Dahil dito sa inciting to sedition na kaso. Hindi ko alam kung sa Senate yun or sa or matagal na yun. Basta merong interview na nagtanong na anytime pwede nang Hindi nga, ang tanong nga sa kanya, nagtanong yung media. So anytime ba pwede nang kasuhan, hulihin si VP Inday Sara dahil dito sa inciting to sedition na nasa DOJ. Ang sabi niya, aantayin niya kasi nandiyan na naman yan sa DOJ yung kaso kung maglalabas sila. So kayo kasi ito ay magkakatabi, di ba? There is the impeachment trial going on. Ngayon, parang pinapalakas nila yung DOJ case na inciting to sedition na gusto nilang hulihin si VP Inday Sara Duterte. So sa pananaw ninyo, na ito ba ay talagang nagpapakita na hindi sila confident sa impeachment case, kaya dito naman nila ina-advance ngayon itong DOJ case? Well, teka, from the legal point of view lang talaga, klaro ito na yung impeachment is dead in the water. Hindi lang walang boto, but nakaletse-letse na ang ebidensya ng prosecution dito. Hindi na nila ma-repair yan . So, one mistake will lead to another. Dahil nga, pinipilit kasi nila yung isang naratibo na hindi naman tumutugma sa ebidensya nila at sa facts nila. Now, when it comes to itong sinasabi ni Astra, klarong-klaro dito na ang gusto lang nila is pahiyain. Ginagamit nilang chismis itong mga issue sa impeachment laban kay VP Sara. Hindi na ito rule of law . Nagmamarites na lang sila dito . Yung House, you look at them. Tamad na tamad ang mga ito. Itong mga public prosecutors. They are only masipag sa press con. Pero doon sa trial, tingnan nyo, sino ang nagsasalita? Yung mga private prosecutors na supply din. Di ba? Di ba dapat sila nag-delete dyan? Yun ang from my experience into impeachments, Corona and Bautista, the House prosecutors have always been active. Only in some instances na dinidelegate nila yan sa private. Pero dito baliktad ang nangyayari. So you see, magaling lang sila sa chismis, sa propaganda, pero wala doon sa proceeding. So, evidently, they are projecting a different narrative here. Gusto nila sirain ang ating Vice President in 2028 kasi alam nila hindi na nila mapa-impeach, ma-convict rather si Vice President Sara Duterte. Yan po ang katotohanan dito. And I see itong mga ginagawa nila, we see that the public cannot be misled. Klarong-klaro po yan ang ginagawa nila mga pagkakamali.
Alam mo, ako, hindi na ako magugulat kapag biglang may magsasabi na we have the assassin. Pero biglang yung kasunod doon, pero hindi namin pwedeng ilabas kasi sa national security. Di tayo maniniwala not unless lumabas. So, pag ginaan tayo sa gano'n na, actually, nahanap na namin yung assassin, pero maano kasi may national security. Kagaguhan yun. Diba? Paano mo sabihin may assassin kung wala kang ilalabas na tao, di ba? Katarantaduhan yun. It's all, this is melodrama, political execution, talagang gusto lang niya, public na siraan yun talaga siya. So, hindi ako masa-surprise pag may script sila na gano'n na, actually, we have the assassin, but we cannot, hindi namin pwedeng ilabas kasi may national security. If I remember right, Miss Cathy, merong interview na Director Matibag na nagsabi siya na they have already identified kung sino yun. Di ba meron, it was the previous, meron na siyang previous interview that he said that they have already identified kung sino yung tinukoy ni VP Inday Sara na assassin. Tapos yun na nga, yung interview niya, paglabas niya yun sa elevator pinagkaguluhan siya ng mga ng mga media. So, yun yung handa na itong inciting to sedition, and he was even asked ng isang media na pwede bang kasuhan ng isang sitting vice president ng criminal case or any other case. Tapos ang sinagot niya, oo, kasi nangyari na nga yan nung sitting president si Jojo Binay. But Jojo Binay was not a subject of an impeachment at the time na he was vice president, but the case actually was not when he was vice president. It was a case na involving him when he was still mayor. Magkaiba yun Kaya Attorney Luna, ikaw at Attorney Yvette, tanungin ko kayo dito, kasi, di ba, yung kaso ni VP Binay at that time, na he was sitting vice president, kung saan kinasuhan siya, hindi ito issue when he was vice president. He was mayor then. At he was not subject to an impeachment complaint. Etong kay VP Sara ngayon, 2 taon na nilang pilit na ini-impeach, nagbalik-balik na yung kanilang papel, di ba? Ngayon, pinipilit pa rin nila at sinasabayan nila ngayon itong kaso ng and yun na nga, meron na daw silang identified. Ang tagal na nung sinasabi nila, hanggang ngayon, wala naman silang nilalabas o pinapa-interview man lamang, di ba? Kung totoo yun, dapat kasama sa witnesses doon sa impeachment. Dahil identified nila, not only the threat, but they have already identified. Ngayon, ito naman yung sinasabi ni aside from saying na meron na silang identified na nila yung person, ngayon naman, pending ng warrant of arrest. So, Aska, meron pa bang naniniwala kay Attorney Matibag? Kasi yung sinasabi niya is contradicted by his own men, especially si Attorney Lotto. Sinabi niya wala naman silang na-zero in na alleged assassin or hitman. Inamin na niya sa proceeding for the boss to say na meron, silang dalawa maglalaban ngayon. And no court will believe that. Kasi ang nag-imbestiga, hindi naman si Attorney Matibag It was Attorney Lotto, the former chief of the Cybercrime Division of the NBI. At saka later on si Kalilong, di ba? Wala naman personal knowledge or privacy si Attorney Matibag dyan Yung kanyang chismis lang yan We know that he is a political operator, kaya siguro yun ang language niya. Now, in the case of Senator, of VP Binay and VP Sara ngayon, walang problema dyan Iba yung situation ng dalawa. Yung kay VP Binay, totoo yun, when he was mayor, nagkaroon ng issue. Tapos nagkaroon ng investigation sa Senate, Tapos, later on, nagkaroon siya ng kaso. He was no longer vice president din, yung nagkaso sa Sandigan. Kasi pag impeachable officer ka, hindi pwedeng arestuhin ang isang impeachable officer
Bawal yan sa Constitution. So, it happened after his incumbency. In the case of VP Sara, there's no danger na maaresto siya. Hindi siya maaresto. Kasi bawal yan sa Constitution. Anybody who does that will find himself in trouble. And no enforcer will follow an order that is unconstitutional and illegal. Hindi mo pwedeng arestuin si VP Sara. And all her security will protect her because illegal yan. Hindi mo masabi na, dahil meron siyang PSC, natural, i-protect yung security niya because it's a national security matter when you try to arrest a vice president. Can you imagine that? The second highest official of the land. So hindi mangyayari yan, just to disabuse the minds of some people. Ang ginagawa ni Atty. Matibag is more of a political drama na hindi niya masubstantiate in evidence. Klaro yan. Kahit ipaupo mo pa siya doon, baka magkakamali siya. You know, kahit lawyer kami even lawyers, we are mortals. We are prone to errors. Don't think na lawyers ay super brilliant, hindi nagkakamali, that's foolishness. In fact, mas mabuti pa ang witness nagkakamali because that's a badge of truth. Pag nagkakamali. Yung perfect, yan ang i-question nyo. Kasi most likely, baka coach yan or a professional witness. Sa experience ko bilang trial lawyer for so many decades, nakita ko yan May mga witnesses na professional witnesses, but they are false witnesses. Halos hindi nagkakamali. Yan pala, minimemorize nila yung sinabi ng kanilang mga lawyers. And then during the cross-examination, doon sila bumabaksak. So you see, yung sinasabi sa media or social media ni Matibag, it's not evidence, it's his opinion. I don't know if he can substantiate that those impeachment trial, which I doubt. Tama. At saka, as I remember, si Mr. Jaime Santiago pa yung NBI director nung nangyari. Former judge So, Santiago. nagtataka nga ako ba't siya nag-resign Ano kayong reason? Hi po, Director Jaime Santiago. Sana makapagsalita kayo tungkol sa mga pangyayari ito. He's a former judge, matino po yun. Opo. Matino po yun. So, malayong malayo, si Atty. Matibag kay former judge, director Santiago. Kaya nga nag-resign. Pero I guess on a personal note, yung nasabi nga ni Attorney Manny Luna, na it pains, on my part, being a taxpayer, na nagpapasweldo tayo sa ganyang mga government officials na hindi naman tama yung pronouncement. Totoo, as lawyers, we are also mortals, nagkakamali. But there is a certain, there is a higher standard once you serve government, Yes. no? That you have to be circumspect whenever you make public pronouncements. Katulad niyan, anytime pwedeng arestuhin na si VP Sara for inciting to sedition, and then here comes a lawyer telling the public na labag yan sa Constitution kasi impeachable officer yan, hindi mo pwedeng arestuhin, So it pains, on my part as a taxpayer hearing, government officials speaking that way. But balik ulit tayo, Attorney Luna, dito sa impeachment. NBI, is an investigative body. If they have the evidence, they bring it to the DOJ, para maumpisan yung preliminary investigation, and if warranted, evidence has a reasonable conviction, they file it in court. And then at the same time, hindi pa naman convicted yung tao. And then you tie it now with this impeachment na sinasabi na yung acts constituting betrayal of public trust or commission of high crimes na established na dito pa lang sa NBI. How do you view this po in terms of using this proceedings po to impeach this official? Masyado namang advance mag-isip itong NBI. Who gave them the authority to conclude that? They cannot conclude that because only a judicial authority can do that. Secondly, if you look at the Constitution, Article 11,
of the 1987 Constitution, meron tayong listahan ng mga krimen, no, which are of the same or similar degree in terms of seriousness for impeachment purposes. Treason, bribery, graft and corruption, or other high crimes. Nakalista ba doon ang grave threats? Hindi, no? Grave threats is not an impeachable offense. Hindi siya impeachable offense. What more, a conditional threat. So, yung sinasabi ng NBI na ganyang naratibo na napatunayan na nila or ng prosecution, masyado namang malayo sa katotohanan. Aside from the fact na hindi siya of the same category or degree of seriousness na impeachable offenses like treason, graft and corruption, bribery, or other high crimes. Wala talaga siya doon. Hindi siya pwedeng mag-fall doon sa betrayal of public trust. Why? Because ang betrayal of public trust cannot be anchored on nothing. Dapat meron siyang standard na sinusunod. Di ba? Kasi kahit catch-all phrase siya, hindi ibig sabihin kahit jaywalking will be impeachable. Ha? Otherwise, kahit ano na lang klaseng krimen, pwede pala, impeachable na siya. Hindi naman ganon. Kasi ang standard ng Constitution and constitutionalism is such that medyo mataas yung kanyang, dapat yung reading natin sa kanya hindi newspaper, when we read the newspaper. Miriam has cautioned us, constitutionalism or constitutional law is not like reading a newspaper. So, ang ginagawa ng NBI at ng lowest house ay parang ginagawa tayong bobo na parang nagbabasa lang sila ng newspaper at sasabihin na grave threats ay impeachable. What stops the court from considering jaywalking as an impeachable offense? Yan ang challenge ko sa kanila. Di ba? Walang ganon. It's foul. Masyado naman silang desperado dahil hindi nila mapatunayan yung kanilang mga alegasyon, sinasabi nila yan. But, impeachment court judges, the senators cannot be deceived. Walang majority or minority when it comes to the rule of law. Hindi pwedeng baguhin yan just because sasabihin na minority sila, majority papabor na. No, hindi naman. Kasi masisira naman ang reputasyon ng mga good senator judges. Can you imagine kahit ano na lang sasabihin ng NBI or ng lowest house, impeachable na. Parang ginagawa tayong dito, mga bobo or tanga. Hindi tanga ang mga Pilipino, hindi tanga ang senator judges. Yung mga nile-label nila sa mga senator judges na minsan ay below the belt. Hindi lahat yan totoo Kasi ginagamit ang media Kaya sabi ko, ginagamit na source of chismis ang impeachment trial. I'm used to that kasi sa dalawang impeachment trials that I have attended, particularly sa Corona, ginagamit nila yan. Pero, hindi naman bobo ang lahat ng senator judges na basta na lang maniwala na ganun yan. In fact, maraming kaso ang dinala ni late Chief Justice Corona sa Korte Suprema asking for a temporary restraining order dahil doon sa mga pagbukas ng mga bank accounts, etc. Kinwestiyon yan. So, it's not as easy as it is. Kung sa tingin nila ay parang PTA lamang ang impeachment court, nagkakamali sila. Hindi tayo ganun kababaw na kahit ano na lang ang sasabihin ng lowest house, okay na. Masyado naman natin sinisira ang reputasyon ng Pilipinas. Inaakusahan na nga tayo o sinasabihan ng Banana Republic, failed state, etc. Tapos nagdagan pa ito. I don't think so. Kaya doon sa ginawa ng dalawang grupo ng majority and minority, doon kay Attorney Loto, when they started questioning him, including Senator Judge Aquino, di ba? It shows na hindi tanga lahat ng Senator Judges. Huwag niyong lahatin. Meron talagang mga tanga. Siguro, I don't know.
na basta na lang mag-support sa isang idea without thinking. But I don't want to use that against all of them kasi I always give regularity in the performance of their duty. Kasi public officers sila. So dapat lang sumunod sila sa konstitusyon at sa batas. Ayan, sige. Ito kay Miss Cathy, being an image consultant, 'di ba? Oo, kasi part ito sa isang laban ng politika at ng kasi itong impeachment naging labanan ng pagandahan, 'di ba? Nagsimula sila ng meron pa silang video ang mga prosecutors. Oo. Ngayon naman, sabi nga ni Attorney Luna, 'di ba? Tameme yung prosecutors sa sa impeachment hearing, yung mga private prosecutors ang laging nandoon. Tapos nung unang salang ng na naging controversial yung mga laway at mga sipon, di ba? Oo. So as an image consultant, attorney Miss Cathy, ano ang masasabi mo sa prosecution, no, na pinaghahandaan nila yung araw na tapos sila pa yung napahiya, tapos ang ginagawa nila ngayon, instead of fighting the battle within the impeachment court, they are fighting it outside the impeachment court through their press cons. Anong masasabi mo sa imahe ng mga isabay mo na rin yung mga dyan, meron lang nag-makeup kahapon. Grabe yun. Tinalo ko nun. Grabe po, di ba siya marunong siya mag-foundation? Ako hindi. Anyway, actually, alam sa image consultancy, we can only do so much. Kasi ako, as an image consultant, I always bring out the best in my client based on the personality and the character. Ngayon, kapag hindi ka consistent, kahit na anong ganda ng itsura mo, how you present yourself, na pagandahin mo man, ganda ng bihis mo, pananalita mo, kung may pagsisinungaling at hindi ka consistent sa status mo, hindi mo kabisado yung sinasabi mo, magkakamali ka, papangit ka. Kaya may sinipon, may laway, may diba? Kasi, alam mo, divine intervention na tayo, diba? Kung matatawag ko dun. So, wala namang perfecto, pero talagang lalabas at lalabas kahit gano'n. May tumabingi rin ng mukha, at saka grandstanding, yung parang when if you're not if you're not confident enough talaga, lalabas So, doon magsa-start yung mag-aano hominem, mga insulto, mag-grandstanding, yun yung makikita mo sa body language ng isang tao kapag hindi na laki ng kaya yung sitwasyon. At saka, una sa lahat, yung halatang walang tulog, ang kapal ng makeup, yung parang St. Peter na pati lipstick. Ako, hate na hate ko talaga yung aga-aga. Kilala ko yan. Ang aga-aga, pero yung lipstick mo pulang-pula. Putok na putok yung lahat, di ba? May naka-violet Barbie yung peg, charot. Kaya ito yung katanungan ko sa ating mga panauhin ngayon, di ba, na how far do you think will this administration go to discredit and destroy the image of VP Inday Sara just so she cannot run for 2028 elections? I think, sila, unli sa kanilang pinaggagawa. Walang limit Nakita na natin, ginawa nila yan kay PRRD Nag-invento sila ng naratibo laban sa kanya na hindi talaga tugma sa katotohanan. At dito kay BP naman, ang dami nilang chismis na ginawa for several years already. Alam mo yung speech ni BP na sinasabi nilang great threats, hindi man great threats yun Actually, she was just mirroring or re-echoing yung sinasabi ng taong bayan against the administration, like yung walang pananagutan, lack of accountability, transparency, justice sa flood control, di ba? Sinabi niya it was free speech, hindi po yun great threats. Pero anong sinasabi nila? Great threats.
Kahit conditional, sasabihin nila great threats. So you see, walang limit, may anti sila sa chismis, anti-chismis. They are only good in that naman. Sa katotohanan, walang-wala sila kasi nakita na natin ang kapalpakan, sablay na sablay ang mga weaknesses nila dahil hindi nagsasabi ng katotohanan. It's more of just trying to please somebody. I don't know kung sino ba gusto nilang i-please dito. Itong mga witnesses na ito are supposed to be professionals. Dapat magsabi ka ng totoo regardless kung ano, kung sino ang nasa taas mo. Kasi ako I have full faith and credence sa integrity ng NBI as an institution. I've worked with the NBI all throughout my life. Hindi lang dahil naging official ako ng PACC. Even when I was a practitioner, paminsan-minsan sinusolisita din ang tulong ng NBI. Ang taas ng tingin ko sa NBI. Pero here comes, may pumasok na direktor, iba ang ginagawa, kaya nasira ang mga professionals sa NBI. Marami dyan na biktima dito Dahil sa mga pinaggagawa nila, I salute the NBI as an institution and the men and women who are not like a chorus or mga parte ng isang cheering squad dahil hindi sila sumasama sa ganito. Tapat pa rin sila sa kanilang mandato, base sa batas at sa kanilang sinumpaang katungkulan. And I salute them. Malalampasan din ito, ang kasakiman ay mawawala rin. In the end, good will triumph over evil. Huwag kayong mag-alala. You Maraming still have my salamat, respect. Attorney. NBI as an institution, Yes. and the good men and women of the NBI, you have my respect. Mm. Sa Pandos Los Buenos. Okay? Thank you.